Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ito pa rin po ang Islam katotohanan na bumabati sa kapatiran Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At nais rin namin iabot ang isang mapayapang pagkakataon sa lahat po ng nagsasaliksik ng mga katuruan sa pananampalatayang Islam. At dahil nga malapit na naman ang buwan ng Ramadan, kung kaya inihanda ang napakahalagang paksa na tatalakayin sa tagpong ito, na ang layunin ay magbigay ng mga tamang kaalaman at maituwid ang mga maling haka-haka patungkol sa pag-aayuno. Halina't panoorin natin ang mga pagpapaliwanag at ang kasagutan sa katanungan na kung ano ang wisdom o mga karunungan na nasa likod ng pag-aayuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. Nawa kapayapaan at pangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng mga propeta na nauna sa kanya at sa lahat ng mga sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa Islam at mga kababayan, ating pong sasagutin at tatalakayin ang katanungan, ano ba ang karunungan sa likod ng pag-aayuno? Sapagkat marami sa mga hindi Muslim ang hindi talaga nakakaunawa, maging mga ilan sa mga Muslim sa tunay na karunungan at diwa ng pag-aayuno. Sapagkat nakikita nila na ang pag-aayuno ay pagpapahirap sa sarili. Sapagkat nakikita nila sa mga araw ng Ramadan na ang mga Muslim ay hindi man lang umiinom kahit isang patak ng tubig, hindi kumakain at hindi sumisiping sa kanilang mga asawa. At lalo na ngayong pong taon na ito na matataon ang buwan ng Ramadan sa sobrang init. Muli, ang papuri at pasasalamat ay tanging kay Allah lamang na siyang tunay at natatanging Diyos na dapat lamang nasambahin. At nawa, ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapa sa ating pinakamamahal na propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng kanyang pamilya, sa lahat ng kanyang sahaba, gayon din sa mga propeta na nauna sa kanya at sa lahat ng Muslim na tatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal namin kapatid sa Islam at mga kababayan namin hindi pa Muslim, tayo po ay narito ngayon para pag-usapan o talakayin at para sagutin ang isa sa napakahalagang tanong na may kinalaman sa pag-aayuno. At alhamdulillah ay makakasama natin sa magkakataong ito ang ating mga butihing kapatid sa pananampalataya, na pinangungunahan of course ng aking nasa gawing kanan, na siya ay isa sa mga pinakakinikilala at nirerespetong mangangaral at tagapagturo ng Islam dito sa Saudi Arabia. Siya rin po ay kabilang sa mga hinahangaan at nirespeto natin daya, alhamdulillah, si Sheikh Abdurrahim Wama. Assalamualaikum, Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At nakakasama pa rin po natin yung nasa gawing kanan ni Sheikh na masyala, siya po ay isa o kabilang sa mga naging pangunahing instrumento ni Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit nagkaroon ng Taalaw or Islam Katotohanan Production. Nasa gawing kanan po ni Sheikh, ipakilala natin si Brother Rashid Senyal. Assalamualaikum, Brother Rashid. At makakasama rin natin siyempre yung ating kapatid na masyala, napakasipag rin sa mga bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya, especially yung pag-iimbita nito sa mga maraming tao na hindi pa Muslim. Si Brother Muhammad Mangalabnan po.
Assalamualaikum, Brother Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi At muli, inuulit po natin na tayo ay nabigyan ng ganitong pagkakataon upang talakayin, upang linawin kung ano nga ba talaga yung mga wisdom o karunungan na nasa likod ng pag-aayuno. At para dun sa mga hindi pa po Muslim, although may mga hindi Muslim na alam na nila yung tinutukoy kapag sinabing ang pag-aayuno. Subalit, hindi natin may tatanggi na meron pa rin mga hindi Muslim na kapag sinabing pag-aayuno, narinig nila yung word ng pag-aayuno, hindi nila ito naiintindihan kung ano yung tinutukoy natin. No? So, ang pag-aayuno po, ito yung pagpapasting para mas maintindihan nila kasi pag pag-aayuno, parang hindi nila alam yung iba. Pero yung iba, mas marami alam na. So, Sheikh, bilang mga Muslim po, tayo ay naniniwala na ang mga pagsamba ay isinibatas at inubligan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin. At ang mga pagsambang ito, katulad ng pag-aayuno, ay ginawang pagsubok at pamantayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang sa ganon, lumantad mula sa mga tao kung sino ba talaga yung alipin ng kanyang Panginoon at kung sino lamang yung alipin ng kanilang sariling pagnanasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Totoo nga naman ang buhay natin dito sa daigdig, inilagay talaga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para tayo subukan. Kasi itong daigdig na ito ay daigdig ng pagsubok. Para tayo makalipat dun sa susunod na bahagdan o tahanan ng ating buhay. Hindi po pwedeng sabihin natin na hindi tayo susubukan. So kailangan natin talaga dumaan sa pagsubok. Lahat ng mga kautusan ay pinag-utos sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng mga ginagawa natin, yung mga inugbigay niya sa atin, pati na rin lahat ng kanyang ipinagbabawal ay matatawag natin ng pagsubok para malaman ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung sino ba talaga ang tunay na alipin na para sa kanya at sino yung mga tao na para sa kabila. Tinutukoy natin yung mga hindi sunod sa kanya, sa kabilang buhay. So, doon sila sa kabilang tahanan. Ilayo naman tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Well, bilang halimbawa nito siya, parang nakikita ko, nung mga panahon na unang nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung una natin mga magulang na sina Eva at Adan, pinagbawalan niya itong lumapit sa isang uri ng puno dun sa Jannah. Ito ay isang uri ng pagsubok na kung susunod pa sila sa kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o mas mananaig ang sarili nilang mga pagdanasa. Mashallah, Brother Rashid. Actually, itong kwento na ibinigay mo ay napakalaki ng aral na ating magpupulot na nung sa tingin kasi ng mga tao, kung titingnan natin sa paningin natin, na yung ginawa ng mag-asawa, masasabi natin na maliit na kasalanan lang. Ano ba naman yung pagkain ng isang uri ng prutas o pagkain? Pero ang hindi natin nakikita, na ang nagbawal doon, sino? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So magiging malaki at napakalaki talaga kasalanan kapag ang sinuway natin ay yung utos ng ating tagapaglikha. Makikita niyo rito sa kwento ng ating mga unang magulang, si Eva at si Adan. Inilagay agad sila sa pagsubok. Ibig sabihin, sa unang bahagi pa lang ng buhay ng tao, sinubukan na agad tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung susunod ba tayo o hindi. Okay? Anong nangyari doon? Balikan natin ng konti yung kwento, katulad ng nabanggit ni Rashid. Nang likhay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung ating mga magulang, sinabi sa kanila na tamasahin ninyo ang lahat ng biyaya na nandito. Umayo kayo kumain, uminom, sa anumang maibigan ninyo. So merong utos agad. Sabi niya, kumain kayo, umayo kayo, gawin ninyo lahat. At the same time, may ipinagbawal. Ito kasi yung Islam yung pagsunod at pagsuko, merong kautusan at the same time merong pagbabawal. Sabi niya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqraba hadihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Sabi niya, huwag ninyong lalapitan itong puno na ito. Merong isang specific na puno na binanggit na hindi dapat lapitan. Tingnan niyo, napakaganda ng katuruan sa Islam. Hindi diretsong ipinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na huwag kayong kakain. Sabi dun sa aya, sa talata, wala taqraba hadihi syajara. Sabi niya, yung paglapit pa lang, pinagbawalan na tayo. Pinagbawalan na yung ating mga magulang. So, anong merong batas sa atin sa Islam? At yung napakagandang batas na yun na dapat nating matutunan.
na lahat ng bagay na maglilid sa tao patungo sa kanyang ikapapahamak, ipinagbawal ng Islam. Pinutol na agad. Halimbawa, may isa pang talata, sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina. Sabi niya, huwag niyong lalapitan ng pangano niya. Hindi sinabing huwag kayong mga dunya, although lahat ng ito ay bawal talaga. Kaya lang, yung pagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, mas magaan para hindi bumagsak yung mga tao sa haram. Yung paglapit pa lang, yung tulay pa lang na maglilid o magdadala din sa tao sa kanyang ikapapahamak, pinutol na agad ng Islam. Ano mga kapatid? Nakakatakot kasi isang beses na pagkain na o paglapit dun sa pinagbabawal na puno. Anong nangyari? Inilabas silang mag-asawa sa paraiso, sa buhay na walang hanggan, sa walang hanggang kaligayahan. Ibinaba sila dito sa lupa. Kailangan nilang maghirap, magpakapagod, kailangan nilang dumanas ng pasakit, ng hirap, mamatay, and then nagsisikap sila para muling makabalik dun sa tahanan na yun. Marami sa mga tao, sa panahon natin ngayon, maya't maya, gumagawa ng napakaraming pagkakamali, pagkakasala, pero hindi nila nakikita na ito ay malaking paglabag sa kanilang tagapaglikha. Maraming mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Maraming mga tao na sumasamba sa kapwa niya tao. Marahil may mga tao pa na sumasamba sa hayop. And then, naghahangad sila ng paraiso. Yung bang pamamaraan na yun na hindi nila pagkilala dun sa kanilang tagapaglikha, sa halip na ang kanilang kilalanin at sambahin o tangkilikin na Diyos, ay yung katulad nilang nilikha. At yung pamamaraan na ginagawa nila, sinasabi nila yun ang maglilid sa kanila pabalik sa Jannah o sa paraiso. Eh, kailangan lang mag-isip ng tao kung tama yung kanyang ginagawa. Sa ating mga Muslim, marami sa mga kapatid natin marahil hindi nagsasala. Pabaya sa pag-ayun, hindi nagbibigay ng kawang gawa o anumang mga bagay na inibigay sa atin sa Islam. Kaya may makikita ka sa sabihin ng iba, okay lang kahit hindi sila magsala, okay lang kahit na makipagrelasyon sila sa hindi nila asawa, okay lang kahit na magpautang sila ng may tubo, o whatever na mga kasalanan na nagagawa natin na nakikita natin na maliit. Para bagang yung mga kasalanan na pumapaligid sa atin, ay langaw na dumapo sa ating ulunan, binugaw natin ng ganyan, ay wala na. Mga minamahal na kapatid sa Islam, tatanungin ko po kayo. Yung ginagawa natin kasalanan araw-araw, yung ginagawa natin kasalanan araw-araw, laban sa ating tagapaglikha, mas kakaunti ba o mas maliit kaysa dun sa ginawa na kasalanan ng ating mga magulang na pagkain dun sa ipinagbabawal na puno? Mas malaki. Totoo, mas malaki. Mas malaki yung nagagawa natin. And then, naghahangad tayo ng paraiso. Naghahangad tayo ng Jannah. Allahumma musta'an. Masyadong, barakallahu fiik, Sheikh. Napakarami ng aral na makukuha dun sa pinaniwanan mo, Sheikh. Kabilang nga dito yung sa kasalanan, no? So, tulad ng sinabi mo, minamaliit ng maraming tao yung kasalanan. Samantalang, ang kasalanan pala ay hindi nasusukat yung kanyang bigat sa mga uri nito. Bagkus ang kasalanan ay nasusukat yung bigat kung kanino mo siya ginagawa. So, kung kay Allah subhanahu wa ta'ala ka gumagawa ng kasalanan, kung ang ginagawa mo ng kasalanan ay ang iyong tagapaglikha, nangangahulugan na wala nang hihigit pa na kasalanan na magagawa mo kahit kanino. Yun na nga, Brother Omar, kasi meron akong naalala na binanggit ng isa sa mga scholar natin sa Islam. Sabi niya, huwag mong titingnan kung gaano kaliit yung nagagawa mong kasalanan. Kasi tulad ng binanggit ko okay lang sa kanila kahit na makinig ng musika, okay lang kahit manigarilyo, kahit suwayin yung mga magulang nila, maliit lang daw na kasalanan yan, okay lang kahit matulog sa oras ng sala. Sabi ng sheikh natin na yun, sabi niya, huwag mong titingnan yung liit ng nagagawa yung kasalanan. Sabi niya, tingnan niyo kung kanino yung ginagawa at mapagtatanto ninyo, sabi niya, kung gaano kalaki yung nagawa mong kasalanan. Hindi ba nangangahulugan rin, Sheikh, or ang pag-aayon ay dahilan pa rin kung bakit ang mga alipin na nag-aayon o ang mga Muslim ay nagkakaroon sila ng pagkakataon na mas maging malapit dun sa kanilang Panginoon. Dahil nga sa pag-aayon ay iniiwasan ng isang Muslim ang pagkain, ang inumin, at
ang pakipagsiping sa kanyang asawa. No? So ginagawa nila to, pero alam naman natin na ang mga ito ay isa or sila ang mga kabilang sa mga pangunahing nais o kailangan ng tao. So ginagawa nila yung pag-iwas sa mga ito bilang pagsamba. Totoo yan, Brother Ahmad. Dahil ang pagkain at inumin, ang pangunahing pangangailangan ng mga tao, lalo na sa panahon ngayon ng tag-init, na ang temperatura ay umabot ng 45 to 50 degrees. Kung kaya, ang ganitong uri ng pagpipigil o pag-ayon mo ay hindi nisasagawa ng tama, maliban na lang ng mga tunay na mananampalataya. Masya Allah. Tingnan niyo mga kapatid, ang laki ng naidudulot ng iman o pananampalataya. Yung ganong kataas o init, tapos sasabayan mo ng hindi pag-inom o pagkain man lang sa mga araw ng Ramadan. Parang napakahirap sa mga tao na walang pananampalataya. Pero dahil tayo mga Muslim, inuuna natin yung pagkalugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kaysa sa sarili nating mga pagnanasa, ay nagagampanan at nagagawa natin ng tama kahit nakakaroon tayo minsan ng hirap o sakit. At nang dahil sa pag-aayon o paransyek, kung kaya ang mga Muslim o kung sino mang nag-aayon ay nakakamit nila yung tunay at ganap na pagkatakot sa ating tagapaglikha. Masyaallah. Titingnan natin dun sa, pwede natin magtanong ilagay natin ang tanong, paano ba makakamit ng tao yung ganap na pagkatakot sa Diyos kay Allah sa pamamagitan ng pag-aayon. Katulad ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabi niya, o kayong mga sumasampalataya, inubliga sa inyo ang pag-aayon. Katulad ng pagkakaubliga nito doon sa mga nauna sa inyo, nang sa ganon ay makamit ninyo ang ganap na pagkatakot. Naalala ko, Sheikh, na yung talata na binanggit mo mula sa banal na Quran ay binabanggit din ito sa mga talata na nasa Biblia. Oo nga, Brother Ahmad, maging sa lumang tipan sa Biblia ay mababasa rin si Propeta Moises alayhisalam na nagsagawa ng pag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi. Ganon din naman si Jesus na anak ni Maria. Siya ay nag-ayuno rin ng 40 days and 40 nights according sa Biblia na tinularan ng kanyang mga disipulo matapos makita ang pagsambang kanyang ginawa. Sa mga panahon na si Jesus ay nag-aayuno, si Shaitan ay pumasok at sinubok siya. Sinabi sa kanya na gawing tinapay ang bato. At sinabi ni Jesus sa kanya na hindi lang nabubuhay ang anak ng tao sa tinapay, bagkus sa salita ng Diyos. At pagkatapos nun, dinala ni Shaitan si Jesus sa isang mataas na lugar kung saan ipinakita niya ang lahat ng yaman ng mundo. Sinabi ni Shaitan na ibibigay niya ang lahat ng ito, sumamba lamang siya sa kanya. Sinabi ni Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang iyong sasambahin at siya lamang ang iyong dapat paglingkuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid, ang naidudulot sa tao ng pag-aayon. Kahit si Satanas, hindi kayang tuksuhin o hindi kayang iligaw yung mga tao na sa panahon na siya ay nag-aayuno. Kaya nga tayo mga Muslim ay nag-aayuno tayo ayon sa binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, tulad ng pagtulad natin sa ginawa ng mga namunang propeta bago pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang pa rin sa mga karunungan sa likod ng pag-aayon, Sheikh, sa pamamagitan ng pag-aayon, ang sino mong nagsasagawa na ito ay nagkakaroon ng kanyang puso na makapag-isip at laging makaalala sa kanyang tagapaglikha. Masyaallah. Totoo yan sapagkat hindi niyo ba napansin kapag panahon na tayo ay busog, nakainom tayo ng marami, kapiling natin yung ating mga asawa, nakakalimot tayo palagi. Sa halip, gusto natin matulog, magpahinga. Paano ka pang makakaalala sa Diyos kung ikaw ay pagod, kung ikaw ay inaantok, kung ikaw ay natutulog? Kaya nga nung panahon na nila Propeta Muhammad alayhi wasallam, merong isang sahaba, ang pangalan si Handala. Sabi niya, napakahandala. Yung sarili niya, sinasabi niya na isa siyang munafik, isa siyang mapagkunwari. So pumunta siya kay Abu Bakar radiyallahu anhu at sinabi niya na siya ay nakakaramdam ng ganung pakiramdam. Sabi niya, nang tanongin siya ni Abu Bakar kung bakit, sinabi niya ganito, ganito at ganyan. So sabi ni Abu Bakar radiyallahu anhu, ganyan din yung aking nararamdaman. Sabi niya, halina, magtungo tayo kay Propeta Muhammad alayhi wasallam at magsadya tayo, tanongin natin kung ano ba ang tama at dapat gawin sa ganitong
pakiramdam. So nung dumating sila, idinulog nila kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam yung kanilang nararamdaman. Sabi nila, Ya Rasulullah, kapag kami po ay kasama namin yung aming mga asawa, yung aming mga anak, sabi nasa loob ng tahanan, busog at uminom, hindi kasama yung mga asawa, sabi niya, nakakalimutan na namin yung maraming bagay. Sabi niya, kapag kaharap po namin kayo, ipinapaliwanag niyo sa amin ang tungkol sa paraiso at sa impyerno, parang nasa harapan lang namin. Pero kapag kami ay umuwi na, kasama na namin mga pagkain, inumin at aming mga asawa, nakakalimot kami ng marami. So dito sa tinutukoy natin, kapag ang tao ay nag-aayuno, bakante yung kanyang tiyan, nakakaalala siya ng marami. Brother Rashid, meron ka pa pang ibang naaalala ng hadith na pwede natin idagdag dito sa paksa na ating tinatalakay? Actually, hindi ko naaalala na minuriyate yung eksaktong hadith. Pero ang nilalaman nun is, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala nang ibang lalagyan ang pinupuno ang anak ni Adam na mas masahol pa sa kanyang tiyan. Basically kasi tayong mga tao, ang ilang subo ng pagkain dapat sapat na para maligsan ng ating gutom. Pero dahil kadalasan, nakalulungkot man isipin, pero kadalasan, nakakalimutan na natin yung sunnah, which is dapat maglaan tayo ng 3 bahagi para sa pagkain, 3 bahagi sa inumin, at 3 bahagi ng ating tiyan para sa hangin o sa ating pagpunan. Masya Allah, Masya Allah. Yan yung binanggit ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, kung saan sinabi niya, Ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Sabi niya, wala nang lalagyan na pinupuno ang anak ni Adam ng mas masahol pa kaysa saan? Kaysa sa tiyan. Sabi niya, bihasab ibn Adam lukaymatun yukminu salbuhu. Sabi niya, sapat na sa anak ni Adam, tulad ng binanggit mo na kahulugan ng hadith, na ilang mga subo na magtatawid ng kanyang gutom. Sabi niya, pa in kana la mahala fasulutun li ta'amihi wa sulutun li sharabihi wa sulutun li nafasihi. Sabi niya, 1/3 para din sa pagkain, 1/3 para sa inumin, 1/3 niya natin dapat hamin. Pero karamihan sa atin, halos lahat ng bahagi ng niya, puro pagkain ng nilalagay natin. Kaya anong nararamdaman natin? Sakit dito, sakit doon, at hindi tayo mapanatag kasi hindi niya tayo sumusunod sa sunnah. Masyaallah ya ikhwan, napakarami na nating dinalakay at napakaganda ng mga paksa na inyong ibinigay tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa karunungan sa likod ng pag-aayuno. Meron pa ba kayong mga idadagdag bukod sa mga tinalakay natin? Brother Muhammad, baka gusto niyo pong magbahagi pa ng ilan? Yeah, Sheikh, isa pa po sa kabutihan o karunungan na naitutulog ng pag-aayuno, sa panahon ngayon, nararanasan ng mga mayayaman yung mga nararanasan ng mga kapatid natin mahihirap. Tulad ng matinding pagkagutom o pagkakuhaw, sa panahon ngayon, hindi pangkaraniwan na nararanasan ng mga mayayaman dahil nga sa meron silang pambili. At sa pamamagitan nito, ay maaaring makita nila yung dami ng biyaya na pinagkaloob sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Tingnan nyo, Masya Allah. Totoo yan, sa buwan ng Ramadan, makikita ninyo o natin ang pagkakapantay-pantay ng mga Muslim. Sapagkat ang mga mayayaman sa hindi buwan ng Ramadan, madali para sa kanila ang pagbili ng pagkain, ng inumin, kahit anong maibigan nila. Madali sa kanila ang makapag-asawa. Subalit, yung mga kapatid natin na mahihirap na dumadanas ng buong taon, wala silang makain, wala silang mainom at hindi sila makapag-asawa. So kapag dumarating ang buwan ng Ramadan, yung mga mayayaman, nararamdaman nila yung hirap, yung pagkagutom, pagkauhaw, at yung pagnanasa sa pagkakaroon ng sariling pamilya kapag sila ay nag-aayuno. Ganito pala yung nararamdaman ng mga kapatid ko na mga mahihirap na walang maibiling pagkain na inumin. Anong binubuksan sa kanila? Binubuksan sa kanila yung pintuan ng kawang gawa, ng awa, na magbibigay sila ng tulong sa kanilang mga kapatid. At ito ay kabilang pa nga sa mga karunungan sa likod ng pag-aayuno. Brother Omar, baka may maidadagdag ka pabukod sa mga binanggit natin kanina. Well, yun nga Ustad, no? Kabilang dun sa masyala na paganda ng sinabi ni Brother Muhammad at yung dinutuan mo, yung patungkol dun sa pag-aayuno, yung pagkagutom, pagkauhaw, yung pag-iwas sa pakikipagsiping sa asawa, na ginagawa rin ng mayayaman on that time, na ito, hindi naman to
na pangkaraniwan na mararanasan nila dahil marami nga silang pera, no? So, yung epekto no, nakikita natin dito sa bansa na to. Diba? Kapag buwan ng Ramadan, sa mga masjid, sa mga kalsada, kapag nag-break na tayo ng fasting, nakikita natin yung pagkain dumaragsa. So, wala dito yung katulad nung nagkakawang gawa sa atin, nakasunod yung banner ng kanilang pangalan, no? So, dito hindi mo nalalaman kung sino yung pinanggagalingan ng mga pagkain na yon. Diba? Ang mahalaga sa kanila, nakapagbigay sila sa mga mahihirap, diba? At naghihingi lang sila ng panalangin. So, hindi na nila kailangan ipalam kung sino sila dahil alam naman yun ng ating tagapaglikha. Isa pa, Sheikh, kanina, binanggit mo rin kanina na ang pag-aayon mo nga ay pagsubok, pagtitiis, no? Makikita rin natin dito na ang pag-aayon mo ay pagsasanay. Ba't hindi siya ordinaryong pagsasanay? Bagkus ito ay isang espesyal na pagsasanay. Dahil ang epekto nito sa sino mang nag-aayon mo, yung bagay na iniiwasan niya ay mga bagay na pinahintulutan. Mga bagay na halal. Yung pagkain at inumin at yung makipagtalik ka sa iyong asawa ay halal. Subalit bilang pagsamba ay iiwasan mo to sa mga partikular na oras na binigay ng Diyos, di ba? So kung kayang gawin yun ng isang nag-aayon mo, yung iwasan yung mga bagay na halal, how much more yung mga bagay na haram o ipinagbawal? Katulad natin, pare-pareho tayong mga dating hindi Muslim. Sabihin, mga tao tayo na yumakap o pumasok sa Islam. Marami tayong mga bagay na hindi nakasanayan noon. Hindi natin natutunan noon na gigising tayo ng madaling araw para magdasal. Hindi natin na-practice noon na tayo ay mag-aayon na katulad na ginagawa natin ngayong buwan ng Ramadan. So dito ay nasanay ang mga Muslim sa pagpipigil sa kanilang mga sarili. Isang uri ito ng pagsamba sa Islam na kung saan ay nagpipigil ang mga Muslim sa kanilang mga pagnanasa. Parang pumasok tayo sa loob ng isang buwan sa isang universidad na tinuturuan tayo kung paano magpigil sa sarili. Katulad ng binanggit mo, kung yung mga bagay na yun, na halal sa atin, ipinahihintulot sa atin, nakainin, nainumin, o kaya ay tangkilikin, ay naiiwasan natin. So kapag nakarinig tayo o natuto tayo ng mga ilang pangkatulad sa Islam na ipagbabawal ng Diyos na ito ay haram, madali na sa atin na umiwas, na layuan. Kasi kung yung bagay na halal at ipinahihintulot sa atin ay nalalayuan natin, how much more yung mga bagay na makapagdudulot sa atin ng kasamaan, di ba? Tay Brother Rashid, meron ka ba naalalang hadith o mga kasabihan mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpapatunay dito sa ating tinatalakay? Hindi ako nagkakamali siya, nagpaalala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga kabataan na wala pang asawa, na upang maprotektahan ang kanilang mga sarili at makaiwas sa harap, ang pag-aayon ay kailangan nilang gawin. MashaAllah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'shar ash-shabab," kinakausap niya yung mga kabataan ng Islam kasi nasa kabataan yung matinding pagnanasa. Sabi niya, o kayong mga kabataan ng Islam, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Sino man ang may kakayanan, sabi niya sa inyo, na mag-asawa ay mag-asawa na. Kasi ang pag-asawa ay malaki ang idudulot para maprotektahan ang isang Muslim sa paglapit sa mga bagay na pinagbabawal. Sabi niya, kaya sabi niya, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Sapagkat sabi niya, ang pag-aayuno, puprotektahan yung mata natin saan? Sa pagtingin, sa panonood, sa pagtanaw sa mga bagay na hindi natin dapat tingnan. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, puprotekta rin, sabi niya dun sa pribadong bahagi ng ating katawan. Sabi niya, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Pag hindi niya makayanan na yung mga bagay na yon, na hindi pa niya kakayanan na mag-asawa, anong hindi nang kaya sa kanya ng Islam? Na mag-ayuno. Sapagkat ang pag-ayuno, ibinabagsak nito ang pagnanasa ng tao. Lahat ng mga bagay na pagnanasa na magdudulot sa kanya sa kapahamakan, ibinabagsak nito. Kaya alhamdulillah, napakadakila ng katuruan ng ating pananampalataya. Barakallahu fiik, Sheikh Abdurrahim, Brother Rashid, Brother Muhammad. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng talakayan ito. At inaasahan namin na kayo ay nakakuha ng mga bagong kaalaman na magdudulot sa inyo ng kabutihan. At inaasahan po namin na kayo ay manonood sa susunod naming programang inihanda na may kinalaman pa rin sa mga kabutihan na dulot ng pag-aayon.
Muli po, ang inyong kapatid, Brother Omar Tagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako naman po ang inyong kapatid sa pananampalataya at kababayan, Abdurrahim Doma. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There is only one God, praise be to Him. My life is His. Glory be لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب